herbs, lalo na sa mga nag-uumpisa magtanim o gusto muna mag-practice. Ito magandang pag-umpisahan, ano? Yes, opo. Kahit po sa isang paso lang ng halaman na, let's say, itong tarragon, kaya nyong magparami niyan. Siguro sa loob ng 2 buwan, kaya nyong gawin mga 100 halaman na yan. Naku. Di ba ang herbs, nagagamit yan sa pagluto, pwede rin yan medicinal, di ba? Pwede nating i-combine yung dalawang properties na yon na niluluto na natin yung herbs, nagpapasarap na ng pagkain natin, pero meron ring health benefits. Habang kinakain natin. So dual purpose. Actually, in reality, di ba pag nagbebenta ng herbs, makikita natin sa mga tindahan, 3 for 100. Naku, good morning nga po pala. Welcome to another episode of OA Ako The Telemagazine. Ngayon po, tuturuan tayo ni Raymond Rubia kung paano po tayo magtatanim, propagation at saka care ng herbs. Ang initial aim natin is para mabigyan ng masarap at masustansyang pagkain ng pamilya, pero yung next step nun, pwede nang lang ipang negosyo, yes, di ba? Kasi yung 3 for 100, pwedeng ang capital nila doon mga 15 pesos. Opo, more or less 15 pesos lang. So in 45 days, no, maibebenta nila yung mga 3 for 100. Opo. Okay? Let's umpisa na, turuan natin sila, okay? Anong first step natin? Unang-una, alamin po natin muna yung herbs na itatanim natin. Kasi 3 klase po yan. Merong annual, merong biannual o yung binyal, at saka po yung perennial. Annual means once 1 a year year lang ang buhay niya. 1 year lang. Yung biannual, 2 years ang buhay niya. And then yung perennial, forever. 4 years or more na consider na perennial. So itong basil, ito yung isang example ng annual na herb. So ang life cycle kasi ng herbs is yung from start ng seeds, and then mag-grow siya, and then pag nag-grow na siya, magsimula siyang magbulaklak, and then magpo-produce siya ng seeds. Tapos pag nag-produce na po siya ng seeds, magsisimula ng mamatay. So, habang bata pa po, pwede niyong kuhanan ng cuttings, and then pwede rin po niyo yung itanim. Pero based on experiences namin, mas maganda po kung sa basil mag-start na kayo from seed. So ito naman po yung biannual, isang example, celery. Yung mga celery, mga carrots, yan mga angelicas. So, Ang pag-propagate naman po nito, hindi naman po pwede through cuttings. Kailangan po yan from seed talaga. Tapos, punta po tayo sa perennial. Yan po yung kadalasang pinopropagate namin dito kasi mas madaling paramihin, mas madaling i-introduce sa tao kasi pwedeng sila mismo yung mag-propagate. So yan ay tuturo natin. Opo, yan yung turo natin pag-propagate. Like, ang example ng perennial, tarragon. Tarragon. So, kung sakali pong mag-propagate kayo ng herbs, pwede nyong i-apply itong technique na to. So, kung halimbawa po, kukunan natin gagawin natin itong planting material, pwede po tayong pumili ng cuttings, from cuttings po ito, na wala pong bulaklak. Anything na po na itatanim natin na herb or halaman, kailangan po walang bulaklak sa dulo. Meron tayong kumbaga 3 klase ng cuttings. Meron po tayong tinatawag na soft tip cuttings, yan po yung malambot pa. Meron po tayong semi-ripe o yung parang kahoy na po yung kanyang tangkay, katulad nung parang kumbaga brown na siya. At yung soft tip cuttings, yan ang common na ginagamit po sa mga herbs na perennial. Tapos yun naman po semi-ripe, yan naman po yung sa ibang herbs din, isang example niyan is rosemary. Pwede tayong kumuha ng cuttings na merong hanggang 4 na nodes. So yung nodes, ibig sabihin yung tinutubuan ng dahon. So ito yung simula tayo rin sa nakabuka na 1, 2, 3, 4. So pwede tayong pumutol hanggang dito. So pwede kayong gumamit ng gunting or anything na mas maganda kung mas matalim yung gunting nyo para yung cut niya malinis. So aalisin lang natin yung pinakamababang node. So pag natanggal nyo na po yung node sa ilalim, ang gagawin nyo po, kuha kayo ng seedling bag, lagyan nyo po ng soil. Yung pagtimpla po namin ng soil dito is composed of regular na garden soil at saka po vermicompost. Ano ratio nun, Raymond? Ang ratio po nun is 1:5. 1 part ng vermicast sa 5 parts po ng regular na garden soil. Kung maganda yung quality ng soil nyo, okay po yung 1:5. Pero kung halimbawa naman po medyo hindi ganun kaganda yung garden soil ninyo, 1:3. Kung halimbawa naman po katulad ng lupa namin dito na medyo malagkit, so pwede nyo haluan ng 15% ng
coco coir o kaya carbonized rice hull para lang po bumahaga. Wag na wag po kayong maglalagay ng more than 25% ng carbonized rice hull o kaya coco coir sa mix nyo ng pang transplant or pang potting kasi lalo na po ang coco coir medyo acidic po yun. Kami po sa seedling tray nagtatanim kung maramihan na. Pero kung magi-start po kayo, kahit sa regular, recycle nyo po yung mga plastic cups natin, i-recycle nyo po yung mga plastic bottles natin. So, ito po, kung naka-seedling bag kayo, kailangan nyo lang ng stick or anything na pwede nyo ipang butas dun sa soil. And then, ilalagay nyo lang po ito dito, lagay nyo lang sa butas, and then, isisiksik nyo yung soil. Ang importante pong gagawin nyo dito is i-compact nyo yung soil as much as possible. Yan, pag tinusok po natin kasi yan, syempre affected siya ng elements. Pag nahahanginan siya, yung root system niya gumagalaw o yung stem niya na gumagawa ng root system gumagalaw, mapuputol po yun. So, hindi siya maka-establish. Hanggang sa wala na siyang sustansya sa katawan niya, magsisimula na siyang mamatay talaga. Ilang days bago lumabas ang roots niya? Magsisimula na po kaagad yan mag-produce mga after 3 days. So, on the first 2 days po na itinusok nyo siya, magmumukha siyang lanta. And after mga 3 days, magsisimula na po yang bumangon. So, indication na po yun na nakaka-establish na siya ng root system. Pag halimbawa po, mga 1 week na siyang di bumangon, may mali po tayo nagawa. Baka masyadong maluwag o masyadong nahahanginan. Kailan naman siya i-replant sa bigger na seedling? Mga iwan niyo po siya dyan ng mga 10 to 15 days. Mga 2 weeks, ganyan. So, pwede nyo na siyang i-transfer. Pero depende po yan sa herbs pa rin. Sa Tarragon, mga 2 weeks. Ito yung mga after, pagka-transplant po, mga after a month, ganito na siya. Ito na yung pwede ibenta ng 3 for 100? Yes, opo. Pwede nyo nang putulan kaagad yan at kuhanan ng pananim. Every time na puputol tayo, dumadami yung pananim natin. So, ano yung mga herbs na madali? Yung mga perennials? Tarragon, yung stevia, wag lang masyadong magdilig, madali lang rin po yan. So, isa pang magandang perennial na pwede rin sa cuttings, yung mga mint. So, ang herbs po kadalasan yan, ang requirement na sunlight niyan is 6 hours a day at least. Sa tubig naman, kasi sinabi mo si stevia ayaw niya ng maraming tubig. Opo. Ano pa dun sa perennials ang hindi mahilig sa tubig? Ano naman, lahat naman sila gusto ng tubig, ayaw lang nila ng waterlog. Twice a week hanggang 3 times a week, madalas na pong pagdidilig yun. Every morning lang po. Except kung halimbawa, katulad nung summer, mas magdidilig po kayo every day. So doon sa mga bibilhan nyo ng herbs, yung mga basic questions kung paano paramihin, paano alagaan, paano gamitin, itanong nyo po yun. Huwag kayong mahihiyang magtanong kasi dapat alam nila yon. Mas maganda po alamin niyo na organic yung pamamaraan ng pagtatanim nila kasi po minsan yung ibang mga tindahan nag-i-spray po yan ng fungicide or mga pesticide. Kung gagamitin po natin pangluto, syempre nag-i-expect tayo ng health benefits pero yung pala merong chemical. Libreng chemical. So iwasan po natin yung mga yon. Pagdating naman sa pataba pala, mostly compost lang yung gagamitin nyo, especially sa mga ganitong klaseng herbs. Pag halimbawa po nagkakaroon ng sakit ng halaman ninyo, ang mainly ang nagiging problem namin minsan is aphids, which is yung mga na dilaw or itim, minsan light green na nasa ilalim ng dahon. Yun po, pag ganyan, very simple lang po. Coconut-based na sabon, pabulain nyo sa tubig, i-spray nyo doon sa ilalim ng dahon para ma-repel sila. Or ako po, minsan, pagkaunti lang naman yung halaman ko, mano-mano po, inaalis ko lang ng kamay. So, wala kayong kailangan gamitin chemical. Kasi po, pag gumagamit kayo ng chemical, hindi naman yung halaman at saka yung customer nyo kaagad ang naapektuhan. Kayo muna. Yeah. Yes, opo. Kasi ikaw hahawak. Yes, kayo ang hahawak, kayo ang makakalanghap. So, baliwala yung pag-aalaga natin ng mga susustansyang halaman kung gagamit naman po tayo ng chemicals. At saka yung sinasabi ng mga tao na mahal mag-consume or bumili ng organic, but they can grow their own food. Yes, diba? opo. Nagmamahal na lang po yan sa supermarket minsan dahil sa mga logistics, sa mga permits, sa mga yun po. Pero kung pupunta kayo mismo doon sa farmers,
na nagtatanim ng organic, hindi po dapat ganyan ka mahal. At lalong-lalo na po kung kayo mismo yung nagtatanim. Siyempre, magsisimula yan sa, kumbaga, parang hobby. Then eventually, lalago hanggang sa ikaw na mismo yung magsasabi sa sarili mo na napakarami ko ng tanim. So, ready ka na noon magbenta. Yes. So, join us again for next week's episode of OA Ako.